Kabanata 5821. Inihagis ni Weyra ang Celestial Momentum Art sa pinakamalaking potensyal nito. Sa sandaling iyon, ang enerhiya mula sa paligid ay lumubog sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, bumuti ang kanyang momentum at lakas. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo at gusto niyang labanan muli ang Igneous. Gayunpaman, siya ay dahado. Kahit na pagkatapos na pakilyusan ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya matalo ang Igneous. Matapos magtamo ng magkakasunod na sugat, sa wakas ay sumuko si Weyra sa pagsisikap na harangan ang mga pag-atake. Sa halip, pinili niyang umiwas at iwasang makipag-ugnayan sa Igneous. Makalipas ang 3 araw, ginamit ni Weyra ang lahat sa kanya para hilahin ang labanan sa loob ng 3 araw. Sa sandaling iyon, siya ay nabugbog at nabugbog. Umalis si Bert Ola sa pag-iisa at agad na nagpatawag ng isang higanteng espada. Lumitaw sa langit ang higanteng espada at hinampas ang Igneous. Bagamat ang pag-atake ay hindi nagdulot ng maraming pinsala, pansamantalang pinaginhawa nito si Weyra mula sa labanan. Hindi ko na kayang lumaban. Palitan mo ako. Kailangan kong gamutin ang mga sugat ko. Matapos mag-iwan ng ilang salita, mabilis na nawala si Weyra sa larangan ng digmaan. Sinimulan ni Bert Olas ang kanyang pakikipaglaban sa Igneous. Gayunpaman, hindi siya mas makapangyarihan kaysa kay Weyra. Baka mas mahina pa siya. Pagkatapos lamang ng isang paghaharap sa Igneous, nasugatan na siya. Halika. Si Bert Olas ay mapagbantay. Hiniram niya ang isang espada mula sa mga kapangyarihan ng langit at lupa. Ang mga kapangyarihan ay nagtipon at isinama sa kanyang sword path upang bumuo ng isang mahabang espada sa kawalan. Sa sandaling iyon, ang sword path ni Bert Olas ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang espada ay nahulog mula sa langit at muling tumama sa Igneous. Gayunpaman, ang Igneous ay hindi pa rin nasaktan. Itinaas nito ang buntot at nasugatan si Bert Olas bago pa man siya makapag-react. Alam ni Bert Olas na imposibleng patayin ang Igneous sa sarili niyang lakas. Kaya, nagpasya din siyang iwasan ang direktang komprontasyon. Nagawa niyang tumagal ng 2 araw. Gayunpaman, natatakpan siya ng mga pinsala. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga powerhouse sa wakas ay umalis sa pag-iisa. Maging si Weyra ay sumama sa kanila kahit na hindi pa ganap na gumaling. Ang 7 powerhouse ay nag-hover sa kalangitan, na naglalabas ng malalakas na aura. Ipinatawag nila ang kanilang mga armas at sabay-sabay na umatake. 7 makapangyarihang puwersa ang tumama sa Igneous. Umuungol. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ng Igneous. Tinatangay ng mga soundwave ang paligid at pinaalis ang 7 powerhouse. Dumura ang lahat at bumagsak sa lupa. Kaagad pagkatapos, 7 bowl ang apoy ang lumitaw at pinaputukan sila. Mabilis na inihagis ng 7 powerhouse ang kanilang supernatural powers para umiwas. Boom! Naganap ang 7 pagsabog, at kumalat ang malalakas na shockwave sa buong lugar. Parang guguho na ang Tomb World. Napakalakas nito. Paano siya matatalo? Ito ay hindi masusugatan. Kahit anong supernatural power ang gamitin natin, imposibleng magdulot ng pinsala. Paano natin ito lalabanan? Nasaan si James? Bakit siya nag-iisa pa rin? Ang 7 powerhouses ay nagkaisa ngunit hindi pa rin nakayanan ang anumang pinsala sa Igneous. Nang mga sandaling iyon, hinanap nila si James ng panik. Samantala, si James ay nag-iisa pa rin sa isang lugar sa Tomb World. Kitang-kita pa rin ang kanyang katawan, ngunit nawala ang kanyang aura. Huwag mo siyang istorbohin. Sa sandaling iyon, sinabi ng tagapagbantay ng libingan, siya ang iyong huling pag-asa upang patayin ang Igneous. Kung hindi siya magtatagumpay sa pag-unawa, lahat kayo ay mapapawi, at walang makakatanggap ng mana. Kung gagawin niya ito, magagawa niyang talunin ang Ultimate Puppet Warrior. Kahit na isang tao lamang ang maaaring makakuha ng mana ni Franciscus, ang katawan ng Igneous ay puno pa rin ng mga kayamanan. Magiging sulit ang paglalakbay mo rito kung papatayin ang Igneous. Pagkatapos magsalita, tumingin ang libingan kay James na may tame time na ekspresyon.
Ang Marcy Ice Combat Form ay may tatlong anyo: ang Initial Form, Divine Form, at Primitive Form. Iniisip ko kung anong anyo ang mararating niya. Ang Marcy Ice Combat Form ay may tatlong anyo: ang Initial Form, ang Divine Form at ang Primitive Form. Bago nakuha ni James ang gintong aklat mula sa papel na mandirigma, natutunan na niya ang paunang anyo ng Mauritius Path. Ang dating pag-atake ni James laban sa Golden Puppet Warrior ay umabot na sa threshold ng Primitive Form. Nang makitang nag-iisa pa rin si James, hindi siya ginulo ng iba pang 7 powerhouse. Ibinalik nila ang atensyon sa Igneous at umatake. Nagpatuloy ang matinding labanan sa Tomb World. Ang 7 powerhouses ay ang pinakamahusay sa kanilang mga kapantay. Marami sa kanila ang bumaba sa kanilang cultivation rank para makapasok sa Tomb World. Kabisado nila ang iba't ibang supernatural powers. Kahit na mas marami sila sa Igneous, hindi sila maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala. Boom! Sumabog ang mga pagsabog sa buong kawalan. 7 figure ang kumikislap sa kalangitan, umaatake sa Igneous gamit ang lahat ng kanilang trump card. Gayunpaman, nabigo pa rin silang talunin ang Igneous. Sa puntong iyon, lahat ay nasugatan na. Damn it! Masyadong malakas. Hindi natin magagawa ito. Paano tayo lalaban? Bakit hindi lumabas si James sa pag-iisa? Kung hindi siya sumama sa atin kaagad, mamamatay tayo. Ang 7 powerhouse ay naging balisa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga pag-atake, at 7 makapangyarihang puwersa ang hamampos patungo sa Igneous mula sa lahat ng direksyon. Grrrl! Ang Igneous ay umungal, at ang nakakatakot na puwersa ay lumabas sa katawan nito. Ang puwersa ay tinangay ang paligid na parang mga alon ng tubig at pinasabog ang lahat. Ang 7 powerhouse ay bumagsak mula sa langit at nahulog sa lupa. Bago pa sila makatayo ay pinaputukan na sila ni Igneous ng mga bolang apoy. Nang maramdaman ang panganib, mabilis nilang ginamit ang supernatural powers para mag-teleport palabas ng lugar. Kaagad pagkatapos, 7 malalim na hukay ang nabuo sa mga lugar kung saan sila huling bumagsak. Sugatan na ang 7 sa kanila, ngunit hindi sila sumuko at patuloy na lumaban. Lumipas ang oras araw-araw. Ang labanan ay tumagal ng 1 buwan. Ang 7 powerhouse ay humalili sa pakikipaglaban sa Igneous noong nakaraang buwan. Lahat ay nasugatan ng husto, at sila ay nauubusan ng lakas. Hindi na sila makatagal pa. Ito ay masama. Hindi na ako makakatagal. Nasunog ang buong katawan ni Bert Olas sa apoy ng Igneous. Si Bert Olas ang unang umatras sa larangan ng digmaan. Siya ay nagpakita sa isang malayong sulok at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang iba ay hindi na rin nakapagpumilit at sumunod na rin. Sakto nang umatras ang 7 powerhouse, biglang nagmulat ng mata si James. Isang pulang liwanag na sinag ang sumabog mula sa kanyang mga mata, at ang kanyang aura ay biglang tumaas. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang porma sayon, pagkatapos ay dahan-daang umakyat sa langit. Habang gumagalaw siya, nakaugnay siya sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ano ang? Nagulat ang 7 powerhouse nang maramdaman ang potent aura ni James at tinitigan siya. Sa sandaling iyon, napakalaki ng aura ni James, at isang malakas na fighting spirit ang lumabas sa kanyang katawan. Lumitaw ang mga pulang ilaw sa ibabaw ng kanyang katawan at mabilis na kumikislap. Sumimangot ang libingan at bumulong, the Marcy Ice Path's divine form. Sa kasamaang palad, hindi iyon sapat para patayin ang Igneous. Ang libingan ay malinaw sa lakas ng Igneous. Alam din niyang nasa Years 1 first rank si James. Kahit nasa divine form ng Marcy Ice Path, hindi sapat ang lakas ni James para ibagsak ang Igneous. Kailangan niyang nasa primitive form para talunin ang Igneous. Bakit napakalakas ng aura ni James? Hindi ito kapangyarihan mula sa kanyang cultivation rank. Sarili niyang lakas iyon. Ito ang Marcy Ice Combat Form. Nabasa ko na ito sa mga sinaunang aklat. Noong unang panahon, ang mga nabubuhay na nilalang ay hindi nakabisado ang mga inscription ng langit at lupa. Noon, isang powerhouse ng human race ang lumikha ng Marcy Ice Path para lumaban. Naitala na mayroong 3 form sa Marcy Ice Combat Form. Nakakita na rin ako ng records tungkol dito. Ang initial form ay talagang madaling makuha. Hanggat mayroon kang sapat na control sa iyong bloodline,
lakas, at kapangyarihan ng kaluluwa. Ang pagpasok sa initial form ay isang piraso ng cake. Ang pangalawang anyo ay tinatawag na banal na anyo, na kung saan ay mas mahirap na master. Nakapagtataka, si James ay nasa banal na anyo. Ang mga powerhouse na naruroon ay mula sa mga pangunahing sekta at paksayon. Sa makatuwid, nagkaroon sila ng magaspang na pag-unawa sa three Marsyas combat forms. Mag-focus tayo sa paggamot sa ating mga sugat at ipaubaya na lang kay James ang natitira. Nagsimulang gumaling ang 7 powerhouse. Kasabay nito ay ang atensyon nila kay James. Mga pulang ilaw na tila kidlat ang damaloy sa katawan ni James. Sa pagkakataong iyon, nakakapang-akit ang kanyang aura. Dahan-daang humakbang si James at tumingin sa napakalaking halimaw na nasa harapan niya. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at naramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan, sinusubukang umangkop dito. Grrr! Ang Igneous ay umungal, pagkatapos ay iniluwa ang isang bola ng apoy. Ikinaway ni James calmly ang kanyang kamay at pinaalis ang bola ng apoy. Pagkatapos, bigla siyang sumulpot sa harap ng Igneous at inihampas ang kanyang kamao sa ulo nito. Matapos ay unlock ang divine form, ang bilis at lakas ng paggalaw ni James ay tumaas. Sabog ang Igneous matapos tamaan sa ulo at bumagsak sa lupa. Paano siya naging malakas? Hindi man lang namin nagawang saktan ang Igneous habang nagtutulungan. Gayunpaman, napakadaling napatumba ni James. Iyan ay ilang nakakatakot na lakas. Ang pagpapakita ng lakas ni James ay napatulala sa iba pang mga powerhouse. Boom! Ang lupa ay sumabog, at ang Igneous ay lumundag muli sa langit. Ang Igneous ay galit na galit, at ang katawan nito ay umaagos sa apoy. Bigla nitong sinugod si James at ibinaba ang kuko sa pagtatangkang hulihin si James. Mahusay na naiwasan ni James ang pag-atake at lumitaw sa ibaba ng Igneous. Pagkatapos, paulit-ulit niyang sinalakay ang tiyan nito. Bagamat malakas si James at nagawang patumbahin ng isang beses ang Igneous, hindi siya makapagdulot ng anumang malaking pinsala. Ang Igneous ay patuloy na ibinagsak sa lupa, at ito ay nahulog sa lupa ng ilang beses. Maraming beses na umatake si James, ngunit ni isang sukat ng katawan ng Igneous ay hindi nahulog. Swoosh! Lumitaw si James sa likod ng Igneous at hinawakan ang buntot nito. Pagkatapos, pinaikot niya ang Igneous ng ilang beses at binitawan. Ang Igneous ay ipinadala na lumipad sa malayo. Kaagad pagkatapos, hinarang ni James ang lumilipad na tilapon ng Igneous at tinapakan ito. Ang mga pag-atake ni James ay napakabilis na ang iba pang mga powerhouse ay nakakakita lamang ng pulang ilaw na bumababa mula sa langit na may Igneous sa ilalim nito. Ang nakakatakot na puwersa ay tumama sa Igneous, ngunit ito ay nanatiling hindi nasaktan. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang puwersa at muling bumagsak sa lupa. Walang tigil ang pag-atake ni James ngunit hindi gaanong napinsala. Kumunot ang noo niya at naisip niya, napakalakas nito. Ako ay nasa banal na anyo, ngunit hindi pa rin ito masasaktan. Laking gulat ni James kung gaano kalakas ang Igneous. Gayunpaman, siya ay walang takot. Sa halip, nag-alab ang kanyang fighting spirit. Agad siyang naglunsad ng panibagong pag-atake sa Igneous. Ang Igneous ay natural na lumaban. Bagamat mayroon itong napakalaking katawan, nakakagalaw ito sa mabilis na bilis. Maaaring gamitin ang buong katawan nito bilang sandata laban kay James. Kahit nasa divine form, pinilit ni James na harangan ang Igneous attacks. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipaglaban, siya ay nasugatan. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at bumagsak sa mga guho. Swoosh! Lumipad pabalik sa langit si James at inatake muli ang Igneous. Matindi ang labanan. Laking gulat ng 7 powerhouse na ginagamot pa ang kanilang mga sugat. Maging ang libingan ay binibigyang pansin ang labanan. Git! Asterisk nakatayo sa larangan ng digmaan, umungal ang Igneous. Pagkatapos, biglang tumaas ang kaliskis nito, at sumiklab ang mga bahid ng apoy. Nag-intertwined ang mga fire streak at naging lambat. Si James ay nakulong sa loob ng fire net. Sinubukan niyang tumakas sa mga puwang, ngunit ang mga guhit ng apoy ay malapit na magkakaugnay, kaya nahihirapan siyang makaiwas. Sa isang maikling sandali, siya ay nasugatan ng higit sa 1,000 beses,
at siya ay dumudugo sa lahat. Galit na galit ang Igneous at nagbigay ng nakakatakot na supernatural power para saktan si James. Agad na nawala ang walang kapantay na fighting spirit ni James, at humina din ang kanyang aura. Siya ay pagod at ganap na walang gasolina. Kahit na ang paglipat ay napatunayang napakahirap. Kahit na ang divine form ay hindi kayang talunin ang Igneous. Maging si James ay hindi kayang talunin ito. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, hindi siya nakagawa ng anumang malaking pinsala sa Igneous. Mukhang hindi tayo nakatadhana para makuha ang mana ni Franciscus. Nang makita ang pagkatalo ni James, agad na sumuko ang ibang mga powerhouse at nagpas siyang umalis sa Tomb World. Nagulat sila nang biglang lumakas si James na nakahandusay sa lupa. Isang primitive power ang lumabas sa kanyang katawan. Nagulat na sabi ng Tombkeeper, primitive power. Ang nakamamatay na suntok ng Igneous ay nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala at nakatulong sa kanya upang maabot ang isang mas mataas na anyo ng labanan. Agad na gumaling ang mga sugat ni James. Makapangyarihang puwersa ang lumabas sa kanyang katawan, dugo, at kaluluwa. Pagkatapos, sumanib sila sa espiritu ng pakikipaglaban ni James upang bumuo ng primitive na kapangyarihan. Habang dumadaloy ang kapangyarihan sa kanyang katawan, pakiramdam ni James ay hindi siya magagapit. Ang pulang glow sa kanyang katawan ay biglang naging kulay abo, nakahawig ng kulay ng gray zone. Ang kulay abong liwanag na umiikot sa kanyang katawan na parang kidlat at walang tigil na kumikislap. Napangiti si James matapos maramdaman ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Bigla siyang nawala sa paningin. The next moment, nasa harap na siya ni Igneous. Ang Igneous ay ipinadala na lumipad sa malayo. Sa sandaling iyon, ang isang kaliskis nito ay nabasag. Walang tigil na umatake si James. Sa isang maikling sandali, nakarating siya ng libo-libong inches. Ngayon, ang kanyang mga pag-atake ay sa wakas ay humaharap sa pinsala. Swoosh! Nagpatawag si James ng mahabang espada. Isang sword energy na may haba na 10,000 metro ang bumulwak mula sa espada ni James at direktang sumugod sa Igneous. Ang katawan ng Igneous ay agad na nahati sa kalahati, at isang gintong susi ang lumitaw mula dito. Patay na. Pinatay niya ang Igneous. Masyadong mabilis na umikot ang tubig. Nakakamangha. Ang third Marsyas combat form ay napakalakas. Nagulat ang ibang powerhouses sa lakas ni James. Samantala, mabilis na sumugod si James para kunin ang gintong susi. Pagkatapos, bumaba siya mula sa langit. Habang ginagawa iyon ay unti-unting humina ang kanyang aura. Bago siya makalapag ng ligtas, naubos ang kanyang lakas, at bumagsak siya sa lupa. Puno ng mga sugat at dugo ang katawan ni James, ngunit matagumpay siyang ngumiti. Nahihirapan siyang umakyat at naupo sa isang bato. Sa sandaling iyon, lumitaw ang 7 powerhouse. Nag-thumbs up si Zovian kay James at sinabing, iyon ay hindi ka panipaniwala. Gulat na napatingin ang iba kay James. Nababaliw ka na. Halos sabay na nagsalita ang ilan sa kanila. Napangiti si James sa sinabi nila. Pinutol sila ng libingan at nakangiting sinabing, congratulations. Magagawa mong makuha ang mana pagkatapos buksan ang kabaong. Gusto ko ring ipaalala sa iyo na ang Igneous ay puno ng mga kayamanan, lalo na ang core nito. Naglalaman ito ng napakalakas na Genesis power, na maihahambing sa isang Genesis world. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at isang napakalaking core ang lumipad papunta sa kanya. Inilagay niya ito sa isang storage treasure, pagkatapos ay sinabing, pwede na kayong magpahinga. Ang mga powerhouse ay dumanas ng malaking pagkatalo sa panahon ng labanan. Ngayong hindi nila makuha ang mana ni Franciscus, kahit papaano ay may gusto silang maiuwi. Nagmamadali ang lahat sa bangkay ng Igneous, umaasang maagaw ang ilang mga kayamanan. Gayunpaman, ang katawan ng Igneous ay masyadong malakas. Kahit patay na ito, hindi nila ito nagawang sirain. Sinubukan nilang tanggalin ang kaliskis nito ngunit nabigo. Bahagyang ngumiti ang sementeryo, saka ikinaway ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumitaw at hinati ang bangkay ni Igneous sa 8 bahagi. Mabilis na nakolekta ng 7 powerhouse ang isang bahagi para sa kanilang sarili. Salamat, Ginoo. Sir, pwede mo ba kaming paalisan ngayon? Mabilis silang nagsalita ng sunod-sunod.
Pinatay ni James ang Igneous at ipinakita ang kanyang nakakatakot na lakas. Napagpasyahan ng lahat na ang pakikipaglaban sa kanya para sa susi ay imposible at piniling umalis. Di nagtagal, si James at Xavier na lang ang natira sa Tomb World. Tumingin si James sa Tomb Keeper, ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabing, "Salamat." Kinaweyan ng libingan ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi na kailangan." Ngayong natupad ko na ang hiling ni Franciscus at natulungan ko siyang makahanap ng angkop na kahalili, oras na para umalis ako. Ang libingan ay misteryosong nawala sa kanilang paningin. Gayunpaman, nag-iwan siya ng huling mensahe. Dapat kang mag-ingat sa 3,000 na dakilang mundo ng Genesis, lalo na sa sinaunang mundo ng Genesis. Malaki ang magiging problema mo kapag nalaman nilang nakuha mo ang mana ni Franciscus. Unti-unting naglaho ang boses ng libingan. Nagkatinginan sina James at Xavier. Maya-maya, lumundag si James sa langit at nagpakita sa ibabaw ng kabaong ni Franciscus. Sa takip ng kabaong ay may susian. Kinuha ni James ang susi at ipinasok. Bumukas ang kabaong, at nakalas ang takip. Madaling binuksan ni James ang takip ng kabaong at nakita ang isang puting kalansay. Sa tabi nito ay may 2 espada, ang isa ay puti at ang isa ay itim. Biglang may lumabas na itim na ambon mula sa kabaong, pinalibutan si James, at dinala siya sa isang misteryosong mundo. Si James ay nabalot ng itim na ambon at pumasok sa isang misteryosong mundo na kulang sa mga tuntunin ng langit at lupa. Ang mga landas ay hindi rin umiiral. Gayunpaman, naramdaman ni James ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Natarante siyang tumingin sa paligid at biglang nakakita ng ilang light spot. Ang mga light spot ay natipon upang bumuo sa isang parang multo na figure ng isang tao. Bagamat nakikita lang ni James ang magaspang na balangkas ng mukha ng lalaki, halatang medyo bata pa ang lalaki. Ito ba ang kahalili ng matandang lalaking iyon para sa akin? Ang parang multo ay tumitig kay James, at isang banayad na pulang daloy ang lumabas sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni James ay hinuberan siya at walang sikreto sa harap ng misteryosong lalaki. Mahinahong sinabi ng lalaki, "Galing ka sa Dark World. Hindi masama." Mabilis na ikinapit ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ako si James Caden. Isang karangalan na makilala ka, Sir Franciscus." Ito ay maliwanag na ang parang multo sa kanyang harapan ay isang bakas ng soul power na iniwan ni Franciscus. Ang parang multo ay unti-unting naging malabo at naging isang lalaking nakasuot ng puting damit. Medyo bata pa ang itsura ng lalaki. Sa karamihan, siya ay nasa 20s lamang. Biglang lumitaw ang isang magandang tanawin na may mga bundok at bati sa mahiwagang mundo. Umupo si Franciscus sa isang bato sa tabi ng batis. Itinuro niya ang isa pang bato at sinabing, "Maupo ka." Si James ay sumunod ng walang pagtutol. Hindi ko inaasahan na napakaraming nangyari sa nahahati na madilim na mundo pagkatapos ng aking kamatayan. Nakita ni Franciscus ang mga karanasan ni James matapos siyang eye scan. Natural, nalaman din niya ang lahat ng nangyari sa Dark World. Ang madilim na mundo ay nagsilang ng isang kamalayan. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang bahaging ito ng Dark World ay dapat na masama. Ganoon din sa landas nito sa langit. Gayunpaman, ang kamalayan ng Dark Heavenly Path ay isinilang bilang isang tao na may mabuting birtod. Ngunit, pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang kamalayan ng madilim na landas sa langit. Talaga bang iniisip niya na makakawala siya sa Dark Heavenly Path sa pamamagitan lamang ng muling pagkakatawang tao sa labas ng Dark World? Wishful thinking lang yan. Kumunat ang noo ni James sa sinabi niya. Tumingin si Franciscus kay James at same time na sinabi, "You play a crucial role, young man." Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan ang ekspresyon ni James. Ipinaliwanag ni Franciscus, ang madilim na mundo at ang daigdig na nag-iilaw ay iisa. Gayunpaman, pinuntirya ako ng maraming powerhouse, kaya inulit ko ang Dark World. Ngayon na ito ay nagsilang ng isang kamalayan, na na-reincarnated na, ganoon din siguro ang nangyari sa Illuminated World's Heavenly Path. Nakinig ng mabuti si James. Nagpatuloy si Franciscus, na nagsasabing, bagaman mabait si Thea, siya ay isang kamalayan pa rin na ipinanganak mula sa madilim na landas sa langit.
Kapag naabot niya ang isang tiyak na taas sa kanyang cultivation rank, maaapektuhan siya ng kapangyarihan ng Dark Heavenly Path. Sa kalaunan, babalik siya sa kadiliman. Ibig mo bang sabihin na ang reincarnated self ni Thea ay magiging corrupted? Tanong ni James na nakakunot ang noo. Mataimtim na sinabi ni Franciscus, kung ganoon lang ka-simple. Matagal na kayong nasa Dark World pero hindi pa naapektuhan ng Dark Aura. Ito ay dahil tinatakan ko ang masamang kapangyarihan ng Dark World. Kapag ito ay nailabas, ang kahihinatnan ay magiging mabangis. Habang lumalakas ang reincarnation ni Thea, naramdaman niya ang masamang kapangyarihan na nabuklod sa Dark World. Pagdating ng oras, babalik siya sa kadiliman at ganap na makokontrol ang Dark Power. Kung nangyari iyon, walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa huli, sisirain niya ang lahat. Hindi ka ba nagpapalaki ng konti? Nag-alinlangan si James sa mga salita ni Franciscus, hindi siya naniniwala na magagawa ni Thea ang gayong kasamaan. Naniniwala si James na hindi magiging corrupt si Thea kahit na ilabas ang masasamang kapangyarihan ng Dark World. Mataimtim na sumagot si Franciscus, hindi ito pagmamalabas. Isa lang ang paraan para harapin ang sitwasyon. Tinanong ni James, ano ang maaaring gawin? Sumagot si Franciscus, para mahanap ang kanyang isa pang reincarnation. Ha! Nalilitong tumingin sa kanya si James at nagtanong, nag-reincarnate ba si Thea bilang dalawang magkaibang tao? Upang maging mas tiyak, ito ay ang reincarnation ng kamalayan ng Illuminated World's Heavenly Path. Ang Dark and Illuminated World dati ay isa. Kung ang madilim na mundo ay nagsilang ng isang kamalayan, ganoon din ang mangyayari sa iluminado na mundo. Ang kamalayan ng Illuminated World's Heavenly Path ay ang tanging bagay na makakakontrol sa reincarnated consciousness ng Dark World. Nakuha agad ni James ang konsepto. Sa asensya, nang ang kamalayan ng Dark Heavenly Path ay naging Thea, ang isa pang Illuminated World's Heavenly Path ay gumawa din ng isa pang Thea. Ang isa pa sa kanya ay hindi mula sa kadiliman ngunit alam ang lahat tungkol sa katapat nito. Matapos malutas ang krisis ng madilim na mundo, pinili ni Thea na muling magkatawang tao sa ibang Genesis World. Ganoon din ang gagawin ng The Illuminated World's Thea. Nasa po ni James ang kanyang noo at bamulong, so may asawa na ako ngayon. Patay na ako. Kailangan mong lutisin ito. Wala itong kinalaman sa akin. Anyway, let's get back to business, walang pakialam na sabi ni Franciscus. Nagkomento lang siya pagkatapos niyang makita ang mga karanasan ni James. Kung paano umunlad ang mga bagay, wala itong kinalaman sa kanya. Kahit na may kaugnayan siya sa mga bagay na ito, wala siyang kapangyarihan. Tinanong ni Franciscus, nagil-inang ka ng curse magic, tama ba? Oo, bahagyang tumanggo si James. Ipinaliwanag ni Franciscus, ang curse magic na kumakalat sa Dark World ay ilan lamang sa mga pangunahing kaalaman. Ang real curse magic ay nakakatakot at maaaring gamitin ang masamang kapangyarihan na selyadong sa loob ng Dark World. Ituturo ko sa iyo ang kumpletong bersyon ng curse magic. Pagkatapos mong makabisado, maaari mong ipatawag ang masamang kapangyarihan mula sa loob ng madilim na mundo. Kung makokontrol mo ito ng maayos, magagawa mong mabuhay sa loob ng 3,000 na mahusay na mundo ng Genesis. Hanggat hindi mo sinasaktan ang mga sinaunang lalaki, hindi ka malalagay sa panganib. Pagkatapos magsalita ay tinapik ni Franciscus ang noo ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang hindi mabilang na impormasyon na pumapasok sa kanyang isipan. Masyadong maringal ang impormasyon, at nahirapan siyang makuha ang lahat sa napakaikling panahon. Pansamantala niyang itinatak ang mga ito, na nagbabalak na pag-aralan ang mga ito kapag kaya niya. Tanong ni James, may mas mataas bang anta sa Marcy Ice Combat Form? Haha! Humalaklak si Franciscus. Nalilito, nagtanong si James, anong nakakatawa? Sagot ni Franciscus, nasa years 1 first rank ka lang pero na-master mo na ang primitive form. Nakakabilib na talaga. Iilan lamang sa mga tao ang nakamit ang gayong mga tagumpay mula noong sinaunang panahon. Ang aking pag-unawa sa Marcy Ice Path ay humihinto lamang dito. Naunawaan kaagad ni James na may mas matataas na anyo na lampas sa primitive form. Ano ang nasa itaas ng primitive form? Curious na tanong ni James.
Huminga ng malalim si Franciscus at sumagot, ito ay isang ranggo na naabot lamang ng tagapagtatag ng Marcy Ice Path. Sino ang nagtatag nito? Na-curious si James. Bago paghiwalayin ang hindi mabilang na Genesis Worlds, mayroong isang walang katulad na powerhouse na pinangalanang Yanni Lotus. Bukod sa pangalan niya, wala na akong alam. Umiral siya sa isang panahon na napakalayo sa akin. Hindi ko pa siya nakilala at nabasa ko lang siya sa mga sinaunang talaan. Nagtataka, nagtanong si James, makapangyarihan ba si Yanni? Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Franciscus, paano ko ito ilalagay? Siya ay malakas, ngunit hindi talaga. Para siyang isa't kalahati ng lakas ko. Pagkatapos ng lahat, sa panahong iyon, walang sino man ang nakalampas sa Yereswan Dale rank. Nasa peak din ako ng Yereswan Dale rank. Malamang nasugpuin lang niya ako gamit ang 4th Marcy Ice Combat Form. Nag-click si James sa kanyang dila at bamulong, ganun ba kalakas ang 4th Marcy's Combat Form? Si Franciscus ay isang maalamat na figure na maaaring mag-isang lumaban sa 3,000 na dakilang mundo ng Genesis at sa maraming micro-Genesis worlds. Gayunpaman, may kakayahan si Yanni na supilan siya. Hindi ko pa siya hinarap noon, kaya hindi ko alam, mahinahong sabi ni Franciscus, nag-I-speculate lang ako. Si Yanni ay isang powerhouse sa peak ng Yereswan Dale rank. Kung gagamitin niya ang 4th Marcy Ice Combat Form, malamang matalo ako. Buntong hininga. Bakit ko ba pinag-uusapan ang mga bagay na ito? Ito ay walang kabuluhan. Hindi naman tayo pareho ng panahon. Tanong ni James, naisip mo na bang maglakbay sa ilog ng panahon upang labanan siya? Ginawa ko. Gayunpaman, ang kanyang panahon at ang panahon ko ay naputol. Wala akong ideya kung ano ang nangyari sa kanyang panahon. Ang River of Time ay hindi kumonekta sa kanyang panahon. Hindi ko lang maabot. Ang tono ni Franciscus ay kalmado, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng maliwanag na pagkabigo. Inibon niya ang paksa, sinabing, may natitira pa akong kapangyarihan. Dapat kong tingnan ang labas ng mundo. Tapos, mawawala ako, tumayo si Franciscus. Bigla niyang naalala ang isang bagay at sinabing, oo nga pala, may 2 espada sa loob ng kabaong ko. Ang isa ay ang Dark World's Judgment Side. Pagkatapos linangin ang curse magic na itinuro ko lang sa iyo, maaari mong gamitin ang pinakamalaking potensyal nito. Makapangyarihan. Makukuha mo sila. Pagkatapos magsalita, nawala si Franciscus. Nakaalis na siya, pero umalangaw-ngaw ang boses niya sa lugar. Hiniling ko sa matandang tombkeeper na iyon na tulungan ang aking kahalili minsan kung kinakailangan. Ano man ang uri ng kalaban na iyong kinakaharap, protektahan kanya sa kanyang buhay. Sa pabor na inutang niya sa akin, sapat na ang isang beses na ipagpalit ang tulong niya. Pagkatapos, may lumabas na token. Kung nasa panganib ka, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan sa token. Madarama ito ng matanda at pupunta siya sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang boses ay unti-unting nawala at nawala. Kaagad pagkatapos, si James ay na-teleport pabalik sa totoong mundo. Bumalik siya sa dati niyang pwesto sa harap ng kabaong. Si Xavier naman ay pinulot na ang mga espada sa kabaong at pinagmasdan ang mga ito. Ang itim na espada ay naglabas ng madilim na aura na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang puting espada ay may puting ningning, na nagpapadama ng kapayapaan. Oh, nakabalik ka na. Tumingin si Xavier kay James, ibinato sa kanya ang itim na espada, at nakangiting sinabi, nakuha mo ang mana ni Franciscus, tama ba? Masama ang curse magic, tulad nito nakatulong sa iyo na lumaban. Tumingin si James sa Judgment Side at iniwagayway ito sa hangin. Ang mga itim, kinakaing ambon ay pinakawalan mula sa espada at nagsimulang kainin ang nakapalibot na walang laman. Napakalakas nito. Nagulat si James, kung mayroon akong Judgment Side ng mas maaga, mas madaling patayin ang Igneous. Sabi ni Xavier, let's go. Umalis muna tayo. Muling lumitaw ang dalawa sa Zephyria World. Pagkaalis ng Tombkeeper, automatikong nawala ang formation sa paligid ng Zephyria World. Marami pa ring nabubuhay na nilalang ang natipon sa loob ng Zephyria World. Marami ang sumuko sa kanilang pagkakataon na lumahok ngunit nanatili upang makita kung sino ang makakakuha ng huling kayamanan.
Naghintay si Zitlali Slade Bertolas Lumiawira at ang iba pa sa Zephyria World, na gustong makita kung gaano kalakas si James pagkatapos matanggap ang mana ni Franciscus. Habang naghihintay sa ibabaw ng isa sa mga espiritual na bundok, naiinip na sinabi ni Quattro, bakit hindi pa bumabalik si James? Sobrang tagal na. Nauna nang biniyayaan ng Tombkeeper sina Quattro at Stephen. Si Quattro ay medyo kulang sa kanyang cultivation rank ngunit may mahusay na komprehensibong mga kasanayan. Sa biyayang ibinigay sa kanya, mabilis na umunlad ang kanyang ranggo sa paglilinang. Hindi lamang siya nagtagumpay sa isang pambihirang supernatural na kapangyarihan, ngunit naabot din niya ang Years 1 First Track. Nakamit niya ang magagandang tagumpay sa maikling panahon lamang. Nakatanggap din ng basbas si Stephen. Gayunpaman, ang kanyang ranggo sa paglilinang ay nanatiling pareho. Kabisado lamang niya ang isang natatanging supernatural na kapangyarihan. Swoosh! Sa sandaling iyon, lumitaw sina James at Zovian. Bumalik na sila. Mabilis na tumayo si Stephen. Lumapit sa kanila sina James at Zovian. Tinitigan ni Quattro si James at nakangiting nagtanong, "Kumusta, General? Ano ang nakuha mo sa oras na ito? Maaari mo bang ipakita sa akin?" Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakapaligid sa kanila. "Congratulations, James. Interesado ka bang bisitahin ang aming sekta? Dapat kang pumunta para makita ang Beleriand Dynasty, James." Maraming mga powerhouse ang nagpadala ng mga imbitasyon kay James. Bagamat may mga ngiti sila, alam ni James na mayroon silang masamang intensyon. Siya ay mula sa madilim na mundo, na hindi kinilala ng ibang Genesis worlds. Kung bibisitahin niya ang mga pangunahing sektang ito pagkatapos makuha ang mana ni Franciscus, diretso siya sa kanyang libingan. Bukod dito, binalaan na siya ng libingan na mag-ingat sa 3,000 Great Genesis worlds. Mayroon akong ibang negosyo ngayon. Pag-iisipan ko sa susunod. Magalang na tinanggihan ni James ang kanilang mga alok. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang mga kasama at sinabing, "Tara na." Mabilis na umalis ang grupo sa Zephyria World at lumitaw sa loob ng Gray Zone. Ang Zephyria World ay patuloy na sumulong sa Gray Zone. Sa sandaling umalis sila, ang Zephyria World ay naanod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James at ng kanyang mga kasama ang isang mapanganib na aura. Kumunat ang noo ni James at pinagmasdan ang paligid. Hindi nagtagal, namataan niya ang isang grupo ng mahigit 1,000 nilalang na papalapit sa malayo. Kumunat ang noo ni James at same time na sinabi, "Nando." Walang iba kundi si Nando, na nakalaban ni James sa Tomb World. Noon, nagtamo ng matinding pinsala si Nando at hindi na niya kayang lumaban para sa sukdulang kayamanan. Kaya naman, nagpasya siyang umalis sa Tomb World. Hindi inaasahan ni James na nagtipon si Nando ng iba pang mga powerhouse para hintayin siya sa labas ng Zephyria World. Tinitigan ng masama ni Nando si James at sinabing, "Matagal na akong naghihintay, James. Ibigay mo ang mana ni Franciscus, at ililigtas ko ang iyong buhay." Medyo marami sila. Oo, ang ilan ay nasa Years 1 Zalem rank. Sina Zovian at Stephen ay may mga solemna na ekspresyon. Sinulyapan sila ni James at sinabing telepathically, "Hindi natin sila makakalaban." Sa bilang ng 3, lahat ay tumatakas sa iba't ibang direksyon. "Ako ang pangunahing target, kaya hindi ka nila hahabulin. Pagkatapos kung mawala sila, makikipag-ugnayan ako sa inyo sa pamamagitan ng isang inscription." Matapos matanggap ang mensahe, agad na naghanda sina Zovian, Stephen at Quattro para kumilos. Kinuha ni James ang Judgment Side at mahinahong sinabi, "Ito ang sukdulang kayamanan. Kung gusto mo, ibibigay ko. Gayunpaman, sino sa inyo ang makakatiyak na magiging ligtas ako pagkatapos itong ibigay?" Kasabay nito, lihim na nakipag-usap si James sa kanyang mga kasama. 1, 2. Bago pa matapos magbilang si James ay nakatakas na si Quattro. Mabilis ding nakatakas sina Zovian at Stephen, naiwan si James sa Gray Zone kasama ang grupo ng mga powerhouse. Hindi agad umalis si James. Sa halip, tinitigan niya si Nando at ang grupo ng mga powerhouse sa likod niya. Naiwan si James sa grupo ng mga powerhouse matapos tumakas ang kanyang mga kasama sa lugar. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling tumakas.
Hindi rin nahabol ni Nando at ng kanyang grupo ang mga kasama ni James. Ang pangunahing target nila ay si James at ang kayamanan na kanyang nakuha. Tumingin si James sa Judgment side, pagkatapos ay sa mga powerhouse na pinamumunuan ni Nando, at mahinahong sinabi, kung gusto mong agawin ang aking kayamanan, dapat mong sabihin sa akin ang iyong pinagmulan. Mataimtim na sinabi ni Nando, makinig kang mabuti. Ako ay mula sa Yaquis sect ng Ancient Genesis World. Isa kami sa pinakamatanda at pinakamalakas na Orthodox. Tumingin si James kay Nando at nakangiting sinabi, oh, galing ka sa Yaquis sect. Kaya, sino ang humihingi ng mana ni Franciscus? Ikaw ba o ang sekta? Masyado kang maraming tanong. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang humakbang at nagsabing, bakit mo pa siya kakausapin? Patayin natin siya at agawin ang kayamanan. Napatingin si James sa matandang lalaki. Mayroon siyang mapanghikayat na aura at naabot na niya ang Yereswan Zalem rank. Sa kasalukuyang lakas ni James, hindi siya kalaban para sa isang powerhouse sa Yereswan Zalem rank. Mabilis siyang nag-isip ng plano. Naisip niya sa sarili, dapat malayo na ang narating nila. Dahil walang anumang pagbabago sa enerhiya sa loob ng gray zone na ito, hindi sila maaabot ng mga powerhouse na ito, kahit na mayroon silang powerhouse sa Yereswan Zalem rank. Pinagmasdan ni James ang paligid ngunit napag-alaman na ang walang laman ay selyado na. Isang malakas na pormasayon, na itinayo ng powerhouse sa Yereswan Zalem rank, ang sumakop sa lugar. Nakita ni Nando ang iniisip ni James at sinabing, huwag ka nang magtangkang tumakas, James. Nagcast na kami ng formation sa area niya. Sa iyong kasalukuyang lakas, imposibleng masira mo ang isang formation cast ng isang tao sa Yereswan Zalem rank. Sa kabila ng manipis na mga pagkakataon, nais ni James na subukan ito. Kung hindi siya makatakas, wala siyang magagawa kundi gamitin ang token na ibinigay ni Franciscus. Mahigpit na kinuyam ni James ang Judgment side. Ang talem ay ganap na itim at may magandang kinang dito. Kasabay nito, ang mga bakas ng itim na ambon ay ibinubuga mula sa espada. Sa sandaling iyon, inilagay ni James ang lahat ng kanyang pag-asa sa Judgment side, umaasang hindi ito mabibigo sa kanya. Kung gusto mo ng mana ni Franciscus, kailangan mo muna akong talunin. Tingnan ko kung anong uri ng supernatural powers ang Yaquis sect, mahinahong sabi ni James, saka pumasok sa Third Marcy Ice combat form. Ang primitive na kapangyarihan ay lumitaw mula sa kanyang mga paa at buto, pagkatapos ay kumalat sa kanyang katawan. Sa isang maikling sandali, ang kanyang aura ay bumuti ng paunti-unti. Nang maramdaman ang aura ni James, nagsalubong ang mga kilay ni Nando. Dati, nakakalaban niya man lang si James. Ngayon, hindi siya tugma kay James. Huminga ng malalim si Yaquis at sinabing, nakakatakot na tao. Huminga ng malalim ang powerhouse sa Yereswan Zalem rank at sinabing, nasa Yereswan first rank lang siya, pero na-master na niya ang Third Marcy Ice combat form. Kung patuloy siyang lumalaki, natatakot ako na baka umangat siya sa 3,000 dakilang mundo ng Genesis. Nakakalungkot na hindi ka na magkakaroon ng acne. Ibaba mo siya. Huwag mo siyang patayin. Bitag siya. Nag-utos ang powerhouse sa Yereswan Zalem rank. Haha. Tumawa si James. Sa sandaling iyon, hinikayat ni James ang lahat ng kanyang lakas at tumalon sa kalangitan gamit ang Blithe Omniscience. Hindi nagtagal, lumitaw siya sa gilid ng pormasayon at nilaslas ang Judgment side. Isang bitik ang nabuo kaagad, at ang pormasayon ay nabasag. Pagkatapos ay agad na ginamit ni James ang Blithe Omniscience para umalis. Haha! Ang porma mo ay wala sa akin. Malungkot na bumalik si Quattro matapos lumipad palayo sa impact. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, nasa Yereswan first rank ka lang. Maaabot mo lang ang Yereswan Zalem at Dalem ranks pagkatapos ng Yereswan 9th rank. Parehong may siyam na kapigatian ang Yereswan Zalem at Dalem ranks. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago mo maabot ang Yereswan Dalem ranks 9th tribulation? Baka mamatay ka bago pa man maabot ang cultivation rank na ito. Hindi pinansin ni James si Quattro. Sa kabilang banda, mukhang seryoso si Zavian. Anya, may sense ang sinabi ni Quattro.
Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng ating lakas at ng mga powerhouse ng Great Genesis Worlds. Oo, tumango din si Stephen at sinabing, naranasan namin ang mga sakuna sa Dark World. Ang aming pundasyon ay masyadong mahina. Marahil ay makakalaban lamang natin ang iba pang Great Genesis World sa pamamagitan ng pagsasama sa Auroral Genesis World. Inilabas ni James ang ubod ng Igneous. Napakalaki ng core na ito. Kasing laki iyon ng isang bahay. Ang core ay naglalaman ng isang napakagandang Genesis power. Sabi ni James, ito ang core ni Igneous. Tataas ang ating cultivation rank pagkatapos natin itong makuha at pinuhin. Ito ay magandang bagay. Sabay liwanag ng mata ni Quattro. Nagmamadaling sabi niya, sige. Ay absorb at pinuhin nating lahat. Lalakas tayo at gagawa ng magagandang bagay sa 3,000 Great Genesis Worlds. Samantala, sinabi ni Xavian, I don't think we should all absorb it. Ang Genesis powers ay napakabihirang. Sila ay umiiral lamang sa Genesis Worlds. Kapag ang isang tao ay sumisipsip ng Genesis Worlds Genesis, ang isa ay hahanapin ng iba pang Genesis Worlds. Sa aking opinyon, dapat itong ay absorb mag-isa ni James. Maaari niyang pataasin muna ang kanyang cultivation rank. Kukunin lang natin ang Genesis powers ng ibang Genesis Worlds kapag lumakas na siya. Oo, tumango si Stephen at sinabing, sumasang-ayon ako. Hindi masaya si Quattro. Hindi naman, hindi ba mas maganda kung i-absorb natin lahat ito at magiging mas malakas tayo? Kung mananatili tayong mahina habang lumalakas ang Demon General, hindi ba natin siya hahadlangan? Tama ba ako, Demon General? Sabik na tinitigan ni Quattro si James. Sinabi ni Xavian, sa paghusga mula sa Genesis power na nakapaloob sa core na ito, maaabot ni James ang Years 1/7 rank matapos itong makuha. Kung hahatiin natin, aabot lang siya sa Years 1/5 rank. Kung mas mataas ang Years 1 rank, mas kailangan ang Genesis power. Batay sa espekulasyon ni Xavian, kung maaabsorb ito ng lahat, makakamit lang ni James ang Years 1/5 rank. Bukod dito, aabutin ito ng maraming oras. Ang Genesis powers ay lubhang mahirap makuha at pinuhin. Samantala, damapo ang tingin ni James kay Stephen. Teacher, bakit ka nakatingin sa akin? Hindi maiwasang magtanong ni Stephen. Sinabi ni James, plano kong ibigay ito sa iyo. Ha? Natigilan si Stephen. Sinabi ni James, kasalukuyan kang may pinakamataas na ranggo sa paglilinang. Naabot mo na ang Years 1/5 rank. Kung maabsorb mo ang core na ito, maaari mong maabot ang Years 1/8 rank, kahit papaano. Masyado kaming mahina. Kailangan nating lumikha ng isang powerhouse sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, mas makakaligtas tayo sa 3,000 Great Genesis Worlds. Napatingin din si Xavian kay Stephen. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, sa tingin ko, gumagana iyon. Si Stephen ay nabuo ng Genesis essence ng Dark World. Hindi siya haharap sa mga hadlang sa pagsipsip ng Genesis power. Ang bilis din ng kanyang pagsipsip. Mas maganda kung i-absorb niya. Pagpapatuloy ni James, hindi sapat ang Years 1/8 rank. Kailangan niyang maabot ang Years 1 Zalem rank. Kung gayon, hindi na natin kailangang patuloy na tumakbo kapag nakaharap sa mga powerhouse. Kalahati. Mabuti. Nakompromiso si Quattro at sinabing, gumagana rin iyan. Hindi naman tumanggi si Stephen. Nangako siya, I will absorb and refine it as quickly as I can. Sisiguraduhin kong mas mabubuhay ka sa 3,000 Genesis Worlds at tutulungan kitang mahanap si MS. Thea, teacher. Samantala, nagtanong si Xavian, ano ang susunod mong planong gawin? Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni James, kailangan nating maghanap ng higit pang mga core ng hayop. Sumimangot si Xavian at sinabing, ang mga hayop lang na hindi nagbabago ng anyo ang magkakaroon ng mga core. Ang mga hayop na ito ay hindi matino. Hindi sila maaaring maging matataas na antas na buhay na nilalang. Nakatira sila sa mga bitek sa mga kulay abong espasyo ng Genesis Worlds. At saka, makapangyarihan sila since birth. Sa ating lakas. Nag-aalala si Xavian. Maghanap ng mga kabanata. Inilabas ni James ang Judgment Side.
Ngumiti si Zovian at sinabing, sa tingin ko posible sa judgment side at tumingin si James kay Stephen at sinabing, magnilay sa pag-iisa at sumipsip ng core. Sasamantalahin ko rin ang pagkakataong ito para magnilay sa pag-iisa at pag-aralan ang curse magic. Kapag naintindihan ko na ito, gagamitin ko ang judgment side para ipatawag ang masamang kapangyarihang nakatatak sa dark world. Nakuha ni James ang mana ni Franciscus, ngunit hindi niya ito pinag-aralan noon. Ngayon, kailangan niyang gamitin ang pagkakataong ito para pag-aralan ang curse magic. Gusto niyang malaman kung gaano kalakas ang kumpletong curse magic. Batay sa record ni Franciscus, ang kumpletong curse magic ay halos hindi matatalo. Nag-set up si James ng time formation sa lugar na ito. Nagsimulang magnilay-nilay si Stephen sa pag-iisa at sumipsip ng core ni Igneous. Samantala, inilabas ni Zovian ang isang bahagi ng bangkay ni Igneous. Ito ay magandang bagay. Tiningnan ni Quattro ang kaliskis ni Igneous. Sabay-sabay, nagningning ang kanyang mga mata habang sinabi, kung ang kaliskis na ito ay ginamit upang lumikha ng baluti, ang lakas ng depensa nito ay magiging kahanga-hanga. Ang Gulu God na ito ay gagawa din ng mga nakakatakot na sandata. Lumapit si Quattro, gustong mapunit ang kaliskis. Gayunpaman, sa kabila ng paggamit ng kanyang buong lakas, hindi niya mapunit ang kaliskis. Igneous kaliskis. Darn it! Hindi ito makatarungan, cursed Quattro. Sumagot si Zovian, wala. Dati may fairness, snorted Quattro. Sige. Gagamitin ko itong buto ni Igneous para gumawa ng sandata para sa iyo. Pumunta at maghanap ng ilang mga bihirang materyales. Makakagawa tayo ng mas malakas na espada sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito sa buto. Magaling! Pupunta ako at hahanapin ko sila ngayon. Excited na umalis si Quattro. Siya ay nasa Years 1 first rank. Maaari siyang mabuhay sa Divine Genesis world nang walang mga isyo, ipinagkaloob na hindi niya sinaktan ang mga powerhouse. Kaya naman, hindi masyadong nag-alala sina James at Zovian sa kanya. Sinimulan ni Zovian ang pagharap sa mga kaliskis at buto. Samantala, umupo si James sa gilid na naka-lotus position at binuksan ang selyo sa kanyang isipan. Sa sandaling mabuksan ang selyo, ang kumpletong curse magic ay lumitaw sa kanyang isipan. Sinimulan niyang maunawaan ang mga piraso ng impormasyong ito at maunawaan ang kumpletong curse magic. Siya ay nagal-inang ng curse magic dati, kahit na iyon lamang ang batayan nito. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga pangunahing kaalaman sa curse magic ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang kumpletong curse magic ng mas madali. Nang maunawaan ang curse magic, nagbago ang aura ni James. Ito ay naging masama. Lumabas ang itim na ambon mula sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nilamon ng itim na ambon at naglabas ng masamang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nagpang-inig maging sina Zovian at Stephen. Si Stephen, na sumisipsip sa core ni Igneous, ay sumimangot at sinabing, napakasama ng aura ng guro kaya nakakatakot. Tama ba talaga na linangin ang ganitong paraan? Ito ay dapat na maayos. Walang katiyakan, sinabi ni Zovian, kung hindi ito okay, matagal nang may nangyari kay Franciscus. Hindi sana siya nakipag-away sa 3,000 Great Genesis Worlds para protektahan ang Dark World. Masyadong masama ang aura ni James. Maging sina Stephen at Zovian ay nag-aalala na may mangyari kay James kung ipagpapatuloy niya ang paglilinang. Gayunpaman, nang maalala na ito ay pamana ni Franciscus at walang nangyari kay Franciscus, naniwala sila na magiging maayos si James pagkatapos nitong linangin. Patuloy na hinigop ni Stephen ang core ni Igneous. Sa kabilang banda, patuloy na kinalikot ni Zovian ang bangkay ni Igneous. Lumipas ang mga araw. Sa isang kisap mata, isang panahon ang lumipas sa labas ng mundo. Para naman kay James at sa iba pa, mahabang panahon na ang lumipas sa pagbuo ng oras. Isang panahon mamaya sa labas ng mundo, bumalik si Quattro. Bumaba mula sa langit ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa, nadurog sa isang bulubundukin. Sa matinding kagipitan, bumangon siya sa lupa at nagpakita sa espiritual na bundok na kinaroroonan ni Santiago at ng iba pa. Anong nangyari? Si Zovian, na walang ginagawa, ay sumulyap kay Quattro.
Sa sandaling ito, naramdaman ni Zovian ang isang malaking grupo ng mga buhay na nilalang sa di-kalayuan. Ang lakas ng aura nila. Mayroong maraming mga powerhouse sa Years 1 rank. Anong ginawa mo? Saway ni Zovian. Nagpunta ako para maghanap ng mga materyales. Walang kumpiyansa, sinabi ni Quattro, hindi ko inaasahan na sasaktan ko ang isang super sect ng Divine Genesis World at mahuhuli. Piggy, lumabas ka. Sa labas ng espiritual na bundok, isang dagandong ang tumunog. Nangunguna ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gintong baluti. Hawak niya ang isang Heaven Piercer halberd at mukhang dominante. Sa likuran niya ay hindi mabilang na mga magsasaka. Ang malalakas ay nasa Years 1 rank habang ang mahihina ay nasa tuktok ng Transcendental Bliss rank. Ang lalaking nakasuot ng golden armor ay nakadama ng nakakatakot na aura na nagmumula sa espiritual na bundok sa unahan. Hindi siya nagmamadaling kumilos. Sa halip, tumayo siya sa labas ng espiritual na bundok. Lumabas si Zovian sa pagbuo ng oras at lumitaw sa tuktok ng espiritual na bundok. Sa pagtingin sa lalaking nakasuot ng golden armor sa di-kalayuan, naramdaman niya na ang cultivation rank ng lalaki ay nasa paligid ng Years 1/3 rank. Anong nangyayari? Nasa likod ni Zovian ang mga braso. Kahit na nakaharap siya sa isang powerhouse sa Years 1/3 rank, kalmado siya. Sinabi ng lalaking nakasuot ng golden armor, ang pigi na iyon ay pumasok sa ating sekta at ninakaw ang kayamanan ng ating sekta, ang Genesis Crystal. Kinuha rin niya ang lahat sa aming halamanan. Hindi namin gustong makipag-away sa inyo. Kung ibibigay mo ang mga bagay na kabilang sa aming sekta, outrisk kami kaagad. Zovian, huwag kang maglakas loob. Si Quattro, na nasugatan, ay agad na nagsabi, wala tayo sa Dark World ngayon. Nasa 3,000 Genesis Worlds tayo. Walang makatwiran dito. Ang mga mundo dito ay tumitingin lamang sa mga makapangyarihang nilalang. Labanan lang sila at paatros. Hindi na kailangang makipag-ayos sa kanila. Tama ka. Tumayo si Stephen at sinabing, sa labas ng mundo, ang isa ay mabubuli kung mahina. Kailangan nating maging mas agresibo. Ang Genesis Crystal lang ang meron tayo. Wala itong halaga. Salamat. Nag-thumbs up si Quattro kay Stephen at sinabing, mula ngayon, buddy na kita. Dahil kinilala kita bilang kaibigan ko, kailangan mo akong protektahan. Lumipas ang isang panahon sa labas ng mundo. Pino at na-absorb ni Stephen ang core ni Igneous ng buo. Dati, ang kanyang cultivation rank ay nasa Years 1/5 rank. Ngayon, naabot na niya ang rurok ng Years 1/7 rank. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Years 1/8 rank. At saka, matibay ang kanyang pundasyon. Kung sasabak siya sa isang powerhouse sa Years 1/8 rank, maaaring may pagkakataon siyang manalo. Natapakan ni Stephen ang kawalan at naglakad palabas ng time formation. Lumitaw sa kalangitan sa itaas ng espiritual na bundok, tinitigan niya ang malaking grupo ng mga buhay na nilalang sa malayo. Ano ang gagawin mo kung hindi namin sila ibalik? Malakas ang boses ni Stephen sa buong lugar. Sabi niya, ito ay mga makamundong pag-aari lamang. Huwag masyadong seryosohin ang mga ito. Kung aalis ka ngayon, magpapanggap akong hindi ka dumating. Kung hindi, naramdaman ng lalaking nakasuot ng golden armor ang aura ni Stephen. Hindi niya maiwasang sumimangot. Siya ay nasa tuktok ng Years 1/7 rank. Huminga siya ng malalim. Saan ka galing? Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Ang Divine Genesis World ay hindi isang madaling pantirya. Mayroon tayong backbone sa Ancient Genesis World. Mangyaring huwag atakihin ang iyong sariling mga tao. Malakas at malinaw ang boses ng lalaking nakasuot ng golden armor. Mawala. Kabanata 5835. Ikinaway ni Stephen ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang manggas. Ang hukbo sa di-kalayuan ay lumipad palayo sa puwersa. Hindi ginamit ni Stephen ang kanyang buong kapangyarihan. Kung gagawin niya ang lahat, maaari niyang patayin ang mga nabubuhay na nilalang sa isang galaw. Matapos silang paatros, bumaba siya mula sa langit. Pinuri ni Quattro, ang galing mo. Bumaba din si Zovian mula sa langit. Sinabi niya, ibigay mo sila. Ano? Napaatras si Quattro ng ilang hakbang. Ang mga materyales. Kung hindi mo ibibigay sa akin, paano ako gagawa ng mga armas para sa iyo?
Inilibot ni Xavian ang kanyang mga mata. Sige. Agad na inilabas ni Quattro ang mga materyales na kanyang ninakaw. Nasiyahan, kinuha sila ni Xavian at nagsimulang gumawa ng mga armas para kay Quattro. Gamit ang mga buto ni Igneous at ang mga materyales na ninakaw ni Quattro, nagsimula siyang gumawa ng mga armas. Habang pinapanday niya ang mga ito, nagdagdag din siya ng mga inscription ng primevals mula sa Dark World. Walang kamalay-malay, isang makapangyarihang ancestral god weapon ang nilikha. Hinawakan ni Quattro ang pulang espada at iwinagayway ito. Ang espada ay naglalaman ng isang malakas na enerhiya. Mayroon itong kapangyarihan ng Igneous at ng primevals mula sa Dark World. Hindi masama. Tumango si Quattro at sinabing, I like it. Samantala, tumingin si Stephen kay James. Nag-aalalang tanong niya, matagal na. Bakit hindi pa siya umaalis sa pag-iisa? Napatingin din si Xavian kay James. Sa sandaling iyon, ganap na nilamon si James ng itim na ambon. Maraming mga kakaibang inscription ang makikitang gumagalaw sa ambon. Ang mga inscripsyong ito ay naglabas ng masamang aura at may kakaibang kapangyarihan. Hindi tumaas ang cultivation rank ni James, pero malakas ang aura niya. Kasabay nito, ito ay kasamaan. He should be fine. Let's wait a bit more, sabi ni Xavian. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, isa na namang panahon ang lumipas. Isang mas mahabang oras ang lumipas para kay James sa pagbuo ng oras. Agad namang bumukas ang mga mata ni James. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, isang kakaibang simbolo ang bumungad sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga pupil. Dahan-daang tumayo si James. Bumalik ang itim na ambon sa kanyang katawan, at binawi niya ang kanyang aura. Tumayo siya, iniunat niya ang kanyang mga kalamnan. Sina Xavian, Stephen, at Quattro ay nakatitig kay James. Tanong ni Stephen, Teacher, okay ka lang ba? Ngumiti si James at sinabing, oo naman. That's great. Can we leave now? Tanong ni Xavian. Let's go. We'll head to the gray space and look for the beasts born in the cracks of the Genesis worlds. We'll kill them and get their cores, sabi ni James. Gayunpaman, ang hindi mabilang na mga buhay na nilalang ay biglang lumitaw sa loob ng lugar ng espiritual na bundok, na nakapalibot dito. Ito ay ang Divine Sect. Nagbago ang ekspresyon ni Quattro. Sabi niya, sino ang nakakaalam na mahahanap tayo muli ng Divine Sect pagkatapos ng isang panahon? Mukhang tinawag na nila ang mga powerhouse sa panahong ito. Nakita din ni James ang maraming buhay na nilalang sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng gintong baluti na may Heaven Piercer halberd sa kanyang kamay. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matanda. Nakasuot ng kulay abong damit ang matanda. Siya ay may mahabang balbas. Bagamat maputi ang kanyang buhok, hindi naman siya mukhang matanda. Ang Yereswan 8th rank. Kumunot ang noo ni James. Pagkatapos, sinulyapan niya si Stephen at nagtanong, kaya mo ba siyang labanan? Tumango si Stephen. Pagkatapos, tumingin siya kay Xavian at nagtanong, pwede ko bang hiramin ang iyong adjudication sword? Kabanata 5837. Pagkatapos umalis sa Divine Genesis World, mabilis na binagtas ni James at ng iba pa ang mga kulay abong espasyo. Hindi alam kung gaano katagal ang kanilang paglalakbay. Parang saglit lang pero matagal din. Biglang lumitaw ang isang spatial rift. Ito ay isang spatial rift, sigaw ni Quattro. Ang lamat ay sumiklab sa kulay abong espasyo. Agad naman itong hinabol ni James at ng iba pa at pumasok sa lamat. Sa pagpasok sa crack, isang hindi kumpletong mundo ang lumitaw sa kanilang mga tanawin. Ang mundo ay puno ng kidlat. Napuno ng mga kidlat ang kalangitan, na bumubuo ng dagat ng kidlat. Hindi komportable si Quattro sa pagpasok sa mundo. Ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay hindi makalaban sa spatial pressure ng lugar na ito. Masakit, sinabi niya, napakalakas ng spatial pressure. Pagkatapos, nagsimulang mag-crack ang kanyang katawan. I can't take this. Please put me in the storage, sigaw ni Quattro. Bagamat malakas ang spatial pressure ng lugar na ito, kayang labanan ito ni James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na enerhiya ang lumitaw at nilamon si Quattro.
Ang kanyang kapangyarihan ay sumisipsip ng Quattro sa isang maliit na espasyo na nilikha nito. Dragon General, I'll leave the rest to you guys. Please kill more beasts. I'm too weak. I can't travel in the 3,000 Genesis worlds. After entering the safe space, Quattro leaned on a rock and started to eat an Empyrean berry. Sabay bigay ng instructions kay James, hindi pinansin ni James si Quattro. Ang mga mundo sa mga lamat ay bihira, bawat isa sa kanila ay naglalaman ng mga hayop. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang mga hayop sa mundong ito. Pinagmasdan ni Xavier ang langit at lupa ng lugar na ito. Ginamit din ni Stephen at James ang kanilang Zen para i-scan ang lugar. Sa ilalim ng kanilang mga pandama, natuklasan nila ang isang kakaibang hayop sa malalim na bahagi ng dagat ng kidlat. Hindi malaki ang halimaw. Tila humigit kumulang 100 libra ang bigat nito. Ang hayop ay mukhang pusa. Binagtas nito ang dagat ng kidlat at patuloy na nilalamon ang mga kidlat. What a powerful aura! Ito ay kapantay ng isang powerhouse sa Years 1/5 rank. Huminga ng malalim si Xavier. Samantala, casual na sinabi ni Stephen, madali kong mapatay ang ganitong uri ng hayop. Hayaan mo na ako. Sinabi ni James, nagmuni-muni ako sa pag-iisa sa loob ng mahabang panahon at naintindihan ko ang unang bahagi ng curse magic. Gusto kong makita kung makakapatay ako ng isang hayop sa parehong antas ng isang powerhouse sa Years 1/5 rank gamit ang curse magic habang ako lamang sa Years 1 first rank. Pagkatapos, humakbang pasulong si James. Agad na umabot sa sukdulan ang kanyang aura. Naglabasan ang itim na ambon mula sa kanyang katawan, at naging masama ang kanyang aura. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang kakaibang inscription ang lumitaw sa kanyang palad. Ang inscription ay lumitaw sa itaas ng ulo ng hayop. Pagkatapos, isang malakas na enerhiya ang sumalakay sa halimaw. Buzz! Nagulat ang halimaw. Gumawa ito ng ingay bago mabangis na sumugod kay James. Nakakatakot ang depensa ng halimaw. Ang curse inscription ay hindi nakapinsala dito. Mabangis na sinunggaban nito si James. Sa sandaling ito, isang eksena sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World ang lumitaw sa isip ni James. Ito ay isang selyo. Itinatak nito ang isang napakagandang masamang kapangyarihan. Sa isang pag-iisip, ginamit ni James ang masamang kapangyarihan mula sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Ginamit niya ang parehong masamang kapangyarihan at isang kakaibang curse rune. Isang kakaibang kapangyarihan ang lumitaw at inatake ang halimaw. Napaatras ang halimaw mula sa suntok. May bumungad din sa katawan nito, ngunit iyon lang. Nang makita iyon, nalungkot si James. Akala ko malakas ang curse magic, pero ito lang. Inilibot ni Xavier ang kanyang mga mata. Stop bragging. You're only in the Years 1 first rank, while this beast is in the Years 1 5th rank. Nasugatan mo na siya. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo bang patayin ang halimaw na ito gamit ang iyong cultivation base ng unang ranggo ng Years 1? Kabanata 5841. Maghanap ng mga kabanata.